Ako si Gorio Manlapat, tubong Mindoro. Hindi ako lumaki sa marangyang buhay. Anak ako ng isang mangingisda at nagtitinda ng gulay sa palengke. Bata pa lang ako, natuto na akong dumiskarte sa buhay. Kung paano manghuli ng isda, umakyat ng puno at kung ano-ano pa. Pero isang gabi, sa kagustuhan kong magkaroon ng kahit kaunting pera para sa sarili, napasubo ako sa masama. 16 na taon pa lang ako noon, pinakabata sa aming magkakapatid. Hindi ako nakapag-aral ng maayos dahil mas mahalaga ang pagtulong sa pamilya. Pero minsan, gusto ko ring maranasan ng konting kalayaan, kahit sa pamamagitan ng simpleng kalokohan. Isang gabi, tinangka kong magnakaw ng panabong na manok sa kabilang baryo. Hindi ko naisip na may tao pa pala sa loob ng kulungan. Nagkagulo at muntik na akong mapatay ng may-ari. Hinabol ako ng itak habang walang humpay na iwinawasiwas ito sa hangin. Sa takot ko, tumakbo ako ng walang lingon-lingon hanggang makarating sa daungan. Wala akong ibang choice kundi magtago sa isang ferry boat. Sumiksik ako sa loob ng mga kahon at naghintay hanggang sa umandar ang barko. Tapos, nakiusap ako sa isang konduktor ng bus para makisakay ng libre hanggang sa terminal. Pagdating sa Maynila, wala akong direksyon. Gutom na gutom, pagod at hindi alam ang pupuntahan. Doon ko nakilala sina Tatay Mundo at Nanay Lilia, isang matandang mag-asawang palaboy. Sila ang nagsilbing pangalawang magulang ko. Tinanggap nila ako kahit wala akong maibigay. Sa kanila ako natutong maghanap buhay sa lansangan, mangalakal, magkargador, at makisalamuha sa iba pang kapwa namin palaboy. Pagkaraan ng ilang taon, sa awa ng Diyos, nakahanap ako ng trabaho bilang panday sa isang ginagawang gusali sa Makati. Hindi kalakihan ng sahod, pero sapat na para makakain kami ni Tatay Mundo at Nanay Lilia. Isa sa mga proyekto namin ay ang renovation ng isang lumang gusali sa Legazpi Village. 3 palapag lang ito, hindi sobrang taas at may kalumaan na. Sa buong araw, puro ingay ng nagari, martilyo at jackhammer ang maririnig mo dito. Pero pagsapit ng alas 5, nagiging tahimik ang gusali. Maraming ayaw mag-overtime, lalo na kapag mag-aalas 8 na ng gabi. Kesyo, may nagpaparamdam daw sa 3rd floor, sa may lumang fire exit. O naman, walang pakialam. Mas sanay akong matulog sa bangketa kaysa matakot sa kung anong hindi ko nakikita. Hanggang isang gabi, alas 10 na yata nung gabi noon, naka-overtime ako para sa dagdag na kita. Napagod ako sa pagbubuhat ng mga sako ng simento, kaya naisipan kong magpahinga sa may fire exit sa 3rd floor. Walang tao ron, tahimik. Sa may dulo ng pasilyo, may isang luma at sirang bakal na upuan. Hindi ko alam kung bakit hindi pa rin ito itinatapon. Naupo ako sa may railing, humithit ng yosi, at pinagmasdan ang mga ilaw ng syudad. Mahangin pero medyo maalinsangan. Sa gilid ng paningin ko, may napansin akong nakatayo sa may dulo, malapit sa upuang kinakalawang. Dahan-dahan akong lumingon. May anino sa sulok. Noong una, akala ko basahan. Pero nung titigan ko, napansin ko na figura ito ng tao. Payat, mahaba ang buhok, at nakayuko. Hindi ko maaninag ang mukha dahil madilim. Ang alam ko, walang ibang nagtatrabaho ng ganong oras maliban sa ilang kasama at sa isang foreman na nasa ibaba. Sino yan? Tawag ko. Para lang makasigurado. Walang sumagot. Pero mas kinilabutan ako nang mapansin kong hindi nakasayad ang paa nito sa sahig. Sa isang kisap mata, nawala din ito. Pagkatapos, dahan-dahan akong bumuga ng usok. Pilit na kinakalma ang sarili. Kasunod nun, nawala ang malakas na ihip ng hangin.
Bigla akong naramdaman ng bahagyang paggalaw ng upo ang bakal sa bandang kanan ko. Tila may humawak dito. Doon ako kinalabutan ng husto. Kasi, pagtingin ko sa bandang ibaba ng upuan, may nakalawit na paa. Maputla, marumi, at ang nakapagtataka, wala itong katawan. Basta paa lang, Tito Val. Bigla akong tumayo. Sinubukan kong umalis ng dahan-dahan, pero parang lumiliit ang tingin ko sa paligid. Hindi ko alam kung dahil sa kaba o may kasunod pang magpapakita. Nang makalayo ako ng ilang hakbang, nagkaroon ako ng lakas ng loob na lumingon. Wala na siya. Pero ang upo ang bakal. Umuuga pa ito. Parang may gumamit nga talaga dito. Halos liparin kong hagdan ng mga sandaling iyon. Sa pagkakatanda ko, 3 baita ang nilalampasan ko kada hakbang. Kinabukasan, hindi ako nagkwento sa mga kasama ko ng kahit na ano. Ayaw kong mapagtawanan o sabihing sumisingot ako ng rugby, kaya ako nag-hallucinate. Lumipas ang maghapon, walang kakaiba, lahat normal. Pero nung pauwi na ako, dumaan ako sa tambayan ni Tatay Mundo at Nanay Lilia. Dahil maaga pa at hindi ako nag-overtime ng araw na iyon. May iilang tambay pero nakakapanibago. Tahimik lang sila. Yung iba, nagbubulungan pa habang nakatitig sa akin. Ang mga taong hinahanap ko, wala pa sila. Baka ka ako nangangalakal pa. Maya-maya, may lumapit na pulis. Kailan mo ba ang mag-asawang matanda na lagi nandito? Tanong niya. Napahinto ako. Opo, bakit po? Napabuntong hininga ang pulis. May nakasagasang kotse sa kanila kagabi. Hit and run daw. Patay na silang pareho nang dalhin sa ospital. Parang nagdilim ang paningin ko. Hindi ko alam kung galit, lungkot o panghihinayang nararamdaman ko. Wala na sila. Kinabukasan, hindi na ako bumalik sa trabaho. Ilang araw pa, nagdesisyon akong umuwi na sa probinsya. Sapat na ang hirap na dinanas ko sa Maynila. Wala na rin ang mga taong sumalo sa akin nung walang-wala ako. Mabilis na lumipas ang panahon. Nakapag-asawa ako. Nagkaanak at ngayon ay may apo na rin. Ngunit minsan, sa tuwing nagsisindi ako ng yosi sa harap ng bahay namin sa probinsya, hindi ko maiwasang maalala ang gabing iyon. Ang upo ang bakal. Ang nakapangingilabot na karanasang iyon. At ang pagkawala ng 2 taong itinuring ko ng pamilya. Minsan, iniisip ko, may kinalaman ba ang nakita ko sa nangyari kina Tatay Mundo at Nanay Lilia? O baka naman, may nagbabantay lang talaga sa lumang gusaling iyon at hindi siya natuwa sa presensya ko. Marami sa atin ang dumadaan sa madilim na bahagi ng buhay. Pero paano kung may iba pang nagmamasid sa atin habang tayo ay nasa dilim? Hanggang dito na lang po ang ating kwento. Hanggang sa muli mga ka-mystery. Ako si Tito Val. Nagpapaalam.